Pumanaw na ang isa sa mga sundalong unang rumisponde sa sunog at pagsabog sa Fort Bonifacio nitong Miyerkules. Dalawa pang sundalo ang nasa kritikal na kondisyon ngayon. Bumuo na ng komite ang Philippine Army para imbestigahan ang insidente. May report si Marisol Abduraman. Personal na nasaksihan ni Corporal Ramon Mego ang nangyaring sunog sa headquarters ng Explosive and Ordnance Division ng Army Support Command nitong nakaraang Miyerkules. Makalipas ang ilang minuto, puting usok na lang ang lumalabas. Senyales na kontrolado na ng mga bumbero ang sunog. Pero sa isang iglap, tumilapon ang sundalong kumukuha ng video. Maya-maya nawala ng audio ng masirang incidental microphone ng kamera. Naapektuhan na rin ang video hanggang sa tuluyan na ito mag-black. Sa lakas ng pagsabog, tinamaan si Corporal Mego sa mukha at kaliwang binti. Pagkasabog po, nung lipat po kami. Hindi ko po alam kung paano po yung pagbagsak ko po. Kabilang siya sa 32 na italang sugatan sa insidente. Pero kaninang umaga, inanunsyo ng Philippine Army na pumanaw na ang isa sa mga biktima, si Army Corporal Bernabe Mota. 65% of his body was burned. Ayon sa pamunuan ng AFP Medical Center, second-degree burns ang tinamo ni Mota. Pero kalaunan, nagkakomplikasyon siya na magaang baga at nahirapang huminga. Due to inhalation injury, kasi kung masabugan ka o meron kang burn injury, lalo na kung may involved ang mukha at ang dibdib, merong mga bagay na pati ang iyong daanan ng hangin, yung mga na-inhale mo, na mga fumes, and toxic materials, and even the mechanical impact on the lungs ay makaka-contribute sa dinaramdam ng pasyente. Isa rin si Mota sa mga unang rumisponde nang masunog ang EOD headquarters. Naulila ni Mota ang kanyang misis na 8 buwang buntis at ang kanyang 2 taong gulang na anak na babae. Ayon sa kanyang biyenan, nakatakda pa raw sanang umuwi si Mota sa May 24 para sa kaarawan ng kanyang asawa. Siyempre, mapungaw. Mabuot na tao si Bernabe. Kung asay naman siyang wana, di na siya magpara problema ni kading nadalaga niya. Tadi manamot pa ba yan? Nananatiling kritikal naman ang kondisyon ng dalawa niyang kasamahan, sina Master Sergeant Ferdinand Rafal na nagtamo ng 90% burn at si Lieutenant Dinar Alusada na nagtamo naman ng 80% burn. Sa tindi ng tinamong paso, kailangan silang ilipat sa East Avenue Medical Center para masuri ng mga burn specialist. Nakaka-follow naman po ng command pero hindi sila conversant since intubated yung mga patients and they were hooked to mechanical ventilator. Sa ngayon, bumuo na ng Board of Inquiry ang Army Support Command para siyasatin ang mga pangyayari sa loob ng EOD headquarters bago nagsimula ang sunog. Sinasabing nangyari ang mga sumunod na pagsabog dahil sa nakaimbak na 20 pounds ng C4 explosives. Giit ng Philippine Army, aksidente ang pangyayari. Ang C4 is a very stable yan siya na explosive. Opo. Kahit na hampas-hampasin mo yan, pasagasaan mo yan, hindi yan siya sasabog. Pero anong analysis nga namin kahapon doon is it was subjected to intense heat, kaya naging unstable siya. I see. Kaya nagkaroon siya sa spontaneous combustion. Kasi parang ang dinidescribe nga ng battalion commander, parang ano yan sir, parang pressure cooker. Opo. Na saradong-sarado. Marisol Abduraman, GMA News.